Hello, magandang umaga na naman po ulit, no? Balik na naman tayo sa pagla-live. This time, ang ating pag-usapan ay yung 20 pesos. Wow! 20 pesos na ang kilo ng bigas na ibebenta sa Visayas. Ang tanong, bakit Visayas lang? Ay, di ba? Bakit ang laki ng Pilipinas para sabihin mo bakit Visayas lang ang pagbibigyan ng pagkakataon? Yan ang tanong na hinahanap ko ang sagot kay BBM. Bakit Visayas lang? Hindi ba ang Pilipinas ay Luzon, Visayas, Mindanao? At bakit Visayas lang pagbebenta ng 20 pesos per kilo? So, yan po ang ating problema sa ngayon. Pag-usapan natin. So, ito pala, ang ating pag-usapan ay yung 20 pesos per kilo, no? Ngayon, ilabas ko muna po yung announcement nila. Kung bakit, sabi nila, i-roll out daw. I-roll out doon sa Visayas. Ang problema, ulitin ko naman, bakit Visayas lang sila magbebenta? Ano kaya ang dahilan? Analisahin natin yan. Pero in the meantime, tingnan natin muna yung ang kanilang press release. Tawag yung press release yung pinalabas sa balita sa mainstream media. Ito po. Kayo mga taga-Visayas dyan, ha? Mga Ilonggo, Cebuano, Waray, Boholano, pwede na kayo makapagbili ng bigas na mura, 20 pesos lang daw. Diyan lang sa Visayas lang. Ang problema, bakit Visayas? So, ito po yung balita. Actually, kung titingnan ko po sa final attack plan nila, isa ito sa atake nila, yung pababain yung magbebenta ng mga 20 pesos na presyo ng bigas. Sinasabi dito inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Kahapon, inanunsyo niya na ang gobyerno ay magsimula na magbebenta ng 20 pesos per kilo in the Visayas following a closed-door meeting with President Marcos and 12 governors of Cebu at Cebu Provincial Capital. So, 12 probinsya sa Visayas. So, Eastern Visayas, Western Visayas, at saka Central Visayas. Yan po tatlo ang Visayas. Ang Western Visayas ay puro mga Ilonggo. Ang sa Central Visayas ay puro mga Cebuano. Ang Eastern Visayas ay halos lahat Waray speaking. Yan po ang tatlong. Ang sa gitna naman, Central Visayas may Boholano. Medyo parang Cebuano din na salita pero na iba ng konti. So, kasama po ito sa pinag-usapan sa kanila, kasama sa kanilang final attack plan na para mananalo mga kandidato ni BBM. Pero, nag-anunsyo na sila, ito po ay kinontra ng leader ng Samahang Industriya ng Agrikultura na si Mr. Jason Cainglet, na sinasabi niya, posible yung 20 pesos per kilo, pero sinabi niya kanina sa interview na pang-siyam na araw lang yan at kailangan na, kung hindi 4.5 billion ang budget, kailangan na idadagdag, kukunin sa pera ng bayan natin, 4.5 billion i-supply sa ang presyo kasi na 20 pesos ay may 14 pesos pa na tatabunan. Yung tabon na 14 pesos per kilo, babayaran ng gobyerno natin ng 4.5 billion pesos. Yan po ay good for 9 days. So kung 9 days, anong petsa ngayon? 25? 24. So kung 24, that is good at 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapos May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabihin, nasa 15 days, 2 linggo lang pala. So, 4.5 billion po ang gagastusin nila para makapagbenta daw ang gobyerno ng 20 pesos per kilo. Diba? Yan ang sinasabi nila. At kukunin po itong mga bigas. Kukunin daw ito ng 18 piso per kilo mula sa mga NFA. At ang total cost, sabi naman ni Jason Cainglet na spokesman o executive director ng SINAG or Sabahan ng Industriya at ng Agrikultura, ay
33 to 40, 34 pesos daw ang presyo ng bigas. So, ibig sabihin yan ay 14 peso ang subsidize, ang ayuda ng ating gobyerno sa bawat kilo. So, sinasabi niya, he added that the government should ensure that 20 pesos per kilo of rice will not result in further drop in the farm gate price. Kasi ang problema siya, kung babaad daw ng 20 pesos per kilo, natatakot siya na mas lalo pang bababa yung presyo ng palay kung bibilhin mo sa mga farmers. Kasi kung 20 pesos per kilo, kasi sa ngayon 18 pesos per kilo ang bili mula sa mga farmers. Sa pag-harvest nila, yung kada kilo, ibibenta nila ng 18 pesos. Pero pag giniling na yan, magiging halos 2 kilo kada 1 kilo. 2 kilong palay sa isang kilong bigas. So magsusustain yan, paano mabenta 20 pesos per kilo yan? Napakahirap po isipin kung paano. So ngayon, dahil ginawa nila, ano ang posible mangyari? Ibig sabihin po, kukuha sila sa pundo ng bayan. Ayuda. Kaya magiging 20 pesos per kilo. Yan po. Ang problema naman ay problema si Sara Duterte naman. Nagtatanong siya, bakit Visayas lang? Ang Pilipinas may Luzon, may Mindanao. Bakit sa Visayas lang? Kasi ang tingin po nila sa totoo lang, sa Visayas, mahihilot pa nila na bubuto sa mga kandidato ni BBM. Ibig sabihin, kampanya po ito. Ibig sabihin po, vote buying po ito. Pag-usapan natin later on. Sabi ni Sara Duterte, sabi niya, sana hindi po mura ng pagkain pang baboy lang itong bigas na ito kasi mga luma na daw na stocks. Okay, titingnan natin kung talagang lumang stocks. So, yan ngayon ang kritisismo. Maganda sana kung matuloy-tuloy, pero ang aking kritisismo naman sa sarili ko ay isa lang, simple lang. Ang pinaka-genuine po na pagpresyuhan ng bigas na 20 pesos ay maganda yan kung ang nagbebenta po ay mga pribadong mga talagang nagbebenta ng palay, ng bigas. Crispin Rivera, Mayap Abak, kung ang pagbili dyan sa Pampanga, kung ang 20 pesos ay binibili mo sa palengke, yan, maniniwala ako. Pero ang problema dito, bebenta sila, makikipagkompetensya pa sila sa mga nagbebenta ng bigas. Ang magbebenta daw ay mga LGU, gobyerno magbebenta. Paano yan? Sinisira po ninyo yung hanap buhay ng mga pribadong tao na nagninegosyo sa bigas. At ang negosyo, hayaan nyo lang, hayaan mo natural na bigas na presyo. Dito nag-intervene kayo. Gumamit kayo ng ayuda na 4.5 billion sa 9 na araw at pupunduhan ninyo para makapagbenta kayo sa Visayas. Pero nagbebenta mga gobyerno rin ng 20 pesos per kilo. Ang problema dyan, nasisira po yung fair market, fair competitions, which is panisabol yan sa Fair Competitions Act. Kasi wala na pong bibili sa mga nagbebenta ng bigas diyan sa mga bigasan, mga pribadong bigasan, mga sa palengke natin, maraming nagsibibintan diyan. Sino pa bibili sa kanila? Kaya ang presyo nila umabot 58, 60. Sino pa bibili sa kanila? 'Di ba? Sinisira niyo po yung negosyo. Ngayon, para makapagbenta kayo ng ganong presyo, gobyerno pa nagbenta. Paano naman ang mga negosyante nagbabayad pa sa business permit? Tapos ito yung kayo magbebenta walang business permit. So, paano kayo simple niyan? Ibig sabihin nito, ang pinagmamayabang nila ay walang iba po, ako nakikita niyan, na motibo kundi pambili ng boto. Bibilhin nilang boto sa pamamagitan ng pagpakita sa tao na mababa ang presyo ng bigas. Ngayon, kung talagang totoong mababa ang presyo ng bigas, bakit sa Visayas lang mababa? Sa 12 probinsya lang sa Visayas ang mababa, 20 pesos. Pero ang sabi ni Sara Duterte, ay matagal na po stocks ng yan kasi aawas na o naglapas-lapas na sa bubong yung mga stocks ng bigas ng NFA. Kasi nga, harvesting time ngayon. So kung marami daw, natandaan niyo ba nung ang NFA nag-anunsyo noong April 16 lang, nagsasabi dito na nahirapan sila at walang bumibili ng bigas nila. So hinihikayat nila ang tao na kumbinsin daw ang kanilang kumbinsin daw ang mga local government, mga munisipyo, probinsya at saka mga syudad na bumili ng bigas sa NFA. O basahin niyo to yung
balita nito, NFA. Sabi, NFA na mismo nagsabi, few local governments buying NFA rice. Yan mismo, galing sa NFA yan. Yan, tao ninyo yan. Ito yung April 16. Basahin natin. Sabi na Manila, Philippines, the National Food Authority on Tuesday appealed to the consuming public to urge their local government units to buy the rice stocks offered by the agency at cheaper price of 29 pesos to 33 pesos per kilo. Ano sabi niyan? April 16 yan. Yan ang presyo ng NFA. So mag-imagine kayo, paano maging maabot ang presyo ng 20 pesos? Pero ang magbebenta pala mga LGU. So at a press conference, at a press briefing in Malacanang, NFA Administrator Larry Lacson said citizens could press their LGUs to buy the agency's rice to help decongest its warehouses kasi punong-puno na ang kanilang ang ilang warehouse ng NFA. Para daw ang bagong harvest ay ma-stock kasi malapit na mag-harvest. Pero ang problema, ibig sabihin, matagal na po yan ng mga bigas ang nandiyan sa loob. At bakit naman hindi naubos? Isa lang po ang dahilan na aking naisip kung bakit hindi naubos. Kasi po, natandaan ninyo, binabaan ni BBM ang buwis na kukolektahin sa mga nag-i-import o nag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Dati kasi sa rice tarification law na batas ni Cynthia Villar, ay dapat 50% ang singil mula sa mga mag-i-import ng bigas. Walang limit kung ilang kilo, ilang sako ang inyong orderin ng kayong mga smuggler, kayong mga importer. Walang limit. Basta magbabayad ka ng buwis, ayon sa rice tarification law, nakalagay po yan, aabot hanggang 50% ang buwis. Pero ngayon, nung natanda ko siguro mga January, binabaan ni Bongbong Marcos ng 15% ang buwis. 15% ibig sabihin, kung ang presyo ng bigas ay 100 pesos, dati ang singil ay 50 pesos na buwis. So magiging 150 pesos ngayon. Pero kung binaba niya 15%, magiging 115 pesos na lang. So, yun pala, merong cuts dyan na nakita ko. Dahil po dyan, marami po ang nag-import. So, nanubra ang stock ng palay. Kaya yan po ang rason, bakit po walang bumibili ng bigas sa NFA. Kaya nagrereklamo ng NFA na naghumingi ng tulong sa mga mamamayan na kumbinsin ang inyong mga mayor, mga gobernador na bumili sa NFA. Kasi sabi niya, only 12,900 bags so far. This allows the government to implement several measures to stabilize prices and ensure availability, which includes the release of NFA rice stocks at cheaper price to LGUs, government agencies, and the state-run Kadiwa outlets. Since the DA declared the National Food Security Emergency last February 3, the NFA has so far disposed of very little. Kunti lang bumibili. Bakit? Anong dahilan? Ibig sabihin po, may nakakain ng tao na iba, may pinagkukunan ng mga tao ng ibang source ng bigas. Kaya mababa yung walang benta kumbaga ang NFA. So, ibig sabihin yan po ang konfirmasyon na matindi yung buhos na buhos ang import nila ng bigas. So, ladies and gentlemen, yan po siguro ang ating kwento sa ngayon. Sa susunod ko lang i-follow up kung bakit. So, anyway, ito po ay nakikita ko na vote buying. Sa halaga ng 4.5 billion na ilagak ng gobyerno para babayaran ang sobrang presyo para lamang makapagbenta ng 20 pesos. Ulitin ko lang po, ang totoong presyo po ng bigas na ating kinagigiliwan na tama ay yung presyo ng bigas na walang persahan. Pinipirsa ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang subsidiya o ayuda para sagutin ng gobyerno ang ibang presyo ng bigas. Kasi ang actual na presyo ng bigas sa ngayon po ay 34 pesos maximum per kilo, pinakamababa yan. At ang 14 pesos ay sasagutin ng gobyerno. Ibebenta nila sa Visayas lang. Ibig sabihin po, dyan ginawa nila kasi sa chance nila, sa tingin nila, kukuha sila ng malaking boto. Magtatampo naman na taga Luzon, taga Mindanao. Bakit ganon? Ayun pala, isa naman, lumang stocks na yan. Di ba nag-anunsyo na ang
ang NFA na kukunti lang bumibili. So, ibig sabihin, mga luma na. Inamin nga, luma na ang stocks. So, kailangan palitan nila ng bago. Sinasagot ito, why buy aging stocks? So, SINAG Executive Director, sinabi ng Executive Director ng SINAG na isang grupo ng mga farmers ay luma na yung bigas ang stocks doon sa NFA. At bakit bibili ang LGU yan? Hindi po bibili ang LGU yan kasi maraming harvest ang mga kada bayan. So doon na lang sila bibili sa kanilang mga sariling farmers. Ganun po. All right, ganun talaga dapat. If I were an LGU, I would buy aging rice stocks from NFA with lower quality compared to freshly harvested and milled rice. Especially if their prices are the same. Kaya ulit, sabi niya, why? Bakit pa ako bibili sa NFA? Nakapareho naman ang presyo sa mga bagong harvest. Mas masarap yung bagong harvest. Itong sa NFA ay hindi na bagong harvest. So sabi niya, citing group's data, Kainglet said, the wholesale price of freshly milled rice ranges from 32 pesos to 33 pesos a kilo, close to the NFA selling price of 33 pesos per each rice stocks. Despite the slow purchases, the DA has increased the number of bags rice for sale under the food security emergency to 1.35 million from the initial 625,600 when the declaration was made in February. We have ample funding to be used to buy because we have used up 2.6 billion of the 9 billion budget, including some leftover funds from the last year, Lacson said. So yan po ang kwentong bigas. Ang kwentong 20 pesos per kilo. At bakit po? Nandun lang sa Visayas at wala sa Mindanao at wala sa Luzon. Bakit po? Kayo lang ba taga Visayas ang kumakain ng kanin? Ay kami mga taga Luzon, kami taga Mindanao, ay kumakain din ng kanin. So yan po ang politika sa likod ng 20 pesos na bigas. Okay, so magandang umaga po sa lahat. Ay, bugay. Hi, buhas, bigas. Crispin Rivera, may paabak again. So, Doc, sino pa? So, si Reggie Regal, Felipe, good morning. Crispin Rivera, saan po kaya pupulutin ang mga ng magsasaka, magkano na bibilhin ang palay? O, bababa pong presyo sa pagbili sa sakan, pinapatay ninyo po yung magsasaka. Kasi pirsahan, bibili, babaan mo ang presyo. Siyempre, mas gusto na magsasaka, mas mahal ang presyo ng kanilang bigas, ang kanilang palay. So, December Sulatan, good day, sir. Budulin na naman ang mga Visayas, 20 kilo ng bigas. Vote buying yan. Pagkatapos ng election, wala na ran. Reggie Ragal, Pigal Felipe, budol yan. Okay. Kahit sino nagsasabi, budol talaga. Diwan, halos konti isang bumibili sa kadiwa. Kukunti lang bumibili sa kadiwa. Nadadarama ko. Shirley Palacio Llagas, bakit po nawawalan ng NFA sa panahon ni Duterte? Kaming mga mahirap nagdusa sa pagbili ng bigas, 70 pinakamababa. Decimar Sulatan. Dapat, sir, tignan yan ang mga Comelec. Dapat nga tignan ng Comelec. Vote buying yan eh. Si Gregorio Babawaran. Ngayon natin maranasan ang lupit ng rice tarification law ni Cynthia Villar. Tapos, good morning po, Attorney Toto, Bunyog Kausing. Bunyog, tulungan mo po niyo po ang Bunyog sa party list. Sigurado po, hindi po kayo magsisisi sa Bunyog. Okay, si Shirley Padacio Llagas, bakit po inalis ang NFA sa panahon ni Duterte? Kaya kaming mga mahirap ang dusa sa mahal na pinakamababa ay 70 sa panahon ni Duterte. So, Arnold Huson, Attorney Doctor, please verify DLG Remulla drops over here in UAE to the Hague. O, ganun ba? As if, is it the extension of Oplan Huros? We are thinking that here will be a whitewash to the ICC, judges and prosecutors for Pierre de Bato, Gregorio Babaran, halalan man o hindi, malaking tulong na po yan, murang bigas
sa sa ating kapos. Kaya doon na bumili sa mga farmers. Total ang farmers bagong harvest. Yan yung mga lumang bigas nandiyan, mga stocks nila. Kaya binibenta mura. So Jupaw Gasol, salute sir. Anel Barbon, Desperado. Tama, Desperado na po sila. Pati si Gwen Garcia matatalo. O sa Cebu, sa Cebu province, I am strongly campaigning for Pambari 4. Magbago na naman. Palitan naman ng bago. At least bagong kandidato si Pambari 4 ay hindi po siya nasubukan. At magaling siya, Harvard graduate siya. At alam mo naman mga alumnus ng Harvard, magagaling magtrabaho. Kagaya kay Rafi Alunan, kagaya kay Isko Moreno. Sino pa ba yung mga Harvard graduate dito? Mga magagaling po sila. Kumbaga yung School of Government ng Kennedy School ng Harvard ay napakaganda, napakagaling. So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po at magandang umaga. So Valerie Serna. So magandang umaga dyan sa Washington, sa USA, kay Ernesto Lagramada. Dyan sa Bicol, kay Melvin Del Puerto, kay Gabi Burdado, kay dating fiscal, si Attorney Manny Zais. So lahat kay Attorney Dodge Calonge, kay Attorney Sabare, kay Attorney Renta kung saan ka man. Tapos kay Attorney si Manoy Isidoro. So, sino pa? Mga kaibigan natin, mga abogado. Marami. Okay, si Attorney Abad, Antonio Abad. Magandang umaga po. Okay, si Attorney Bautista, nakaklase ni Attorney Gadon, kaibigan ko rin. Si Attorney Manny Topacio, na mas magaling na Topacio kaysa kay Ferdy Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay? Si D, ako kailan ng mga 70 pesos? Hindi pata nagkaroon ng 70 pesos dibigay sa panahon ni Duterte. Hindi ko pa malala, pero alalahanin natin. Checkin natin po. Okay? Magandang umaga po sa lahat.